Sir, gaano karami po ba in the first place, no, initially, yung mga insurgents o yung mga rebelde dyan po sa inyong bayan sa San Fernando, at kailan pa po nagsimula itong insurgency problem? Mga 2016, marami ng kuwan, tapos ang dami talaga yung mga NPA dito, pero maganda na lang ngayon, napasuko, pakiusapan, lahat, then sinuportahan natin para sumuko sila para umunlad ang bayan namin. Oho. At kapag, para lang po may idea ang ating mga kababayan, kapag may insurgents nga po o mga may tutukoy nating rebelde, ano ho ba ang hamon sa pamumuhay ng mga sibilyan at syempre ng lokal na pamahalaan po, sir? Maganda yung kwan mo, yung hamon na para sa sibilyan, tumulong sila para umuunlad. Kaya maganda ang nagawa sa AAP, PNP, lahat ng mga yung ginagawa, tumulong sa aming bayan dito, ang DSWD, DOLI, DLG, yung mga nang-assign namin dito na 10ID at saka Port ID, 1003rd Brigade, 56 Battalion IB, at saka 88 IB, 48 IB, at 89 IB, pinanguluhan ni Colonel Tabas. Maraming naitulong dito, mga organisasyon, lalo na sa Dulig, inorganize lahat. Kaya maraming na lahat ng sumuko, sinuportahan na sa LGU. Ano lahat po ang naging susi, Mayor? Ano po ang naging susi sa pagresolba ng insurgency problem sa inyo pong bayan? Kaya ang niresolba lahat ng na-assign dito sa amin, yung sa 89 IB last na yun na-assign sa amin, ginawa nila ang lahat ng paraan para yung kasama na yung DOLI, SWD, inorganize, tapos yung mga tinulungan namin, binutasan namin ang mga liblib na mga sityos, barangay na walang daanan, pinakagawaan namin ng karsada sa farm to market roads, tapos nag-install tumulong ang mga lahat ng na-assign dito, tumulong sila gumawa ng mga paralan. Tapos yun ang request ko sa DepEd na lagyan ng paralan lahat ng barangay nga integrated school. So sir, klaruhin lang po namin, Mayor. Kumbaga, binabanggit nyo nga po parang holistic, nagtulong-tulong, hindi lamang ang militar, may police, may DOLE, may DSWD. So ito po ba ay may kaugnayan sa programa ng inyong lokal na pamahalaan patungkol po sa mga kumbaga magbabalik loob ng mga rebelde? Oo, yan ang lahat ng tumutulong para bumalik sila, tapos sumuko sila. Yung tawag dito sa yung mga bagani, sinuportahan namin ang mga para nga hindi na sila magbalik sa kabila. Kaya ngayon ko sa kanila yung mga gusto ko, sinabihan ko sila nga mag-aral, tapos mga livelihood. Ngayon malapit na nga ma-release ang livelihood nila para hindi na sila bumalik kay mahirap na kung mayroong maraming mga NPA dahil yung mga sa government na mga project hinihingian nila, tapos tinatakot nila yung mga hindi na madali yung pag-implementar sa mga project. Kaya ngayon tuwang-tuwa ako sa nangyari sa San Fernando. Hindi ko ganito ang mangyari na insurgency free, pero lahat ng suporta binigay ko sa lahat ng nang-assign dito sa aming bayan. Mayor, yun nga po, yung tanong namin talaga kanina, ano bang epekto kapag maraming ganyang klaseng mga insurgents o rebelde? Talagang apektado dito nga, sabi nyo, ay yung lokal na pamahalaan, pero malamang may takot din sa mga sibilyan. So, gaano karami ho bang rebelde yung binabanggit po natin at pinag-uusapan natin ng mga nagbalik loob na sa pamahalaan?
Yung bumalik mo sa amin na nagbalik na happy, aabot siguro ng mga 600, 500 plus. Yun ang ano, pero may pangalan na sila lahat sa amin, lahat ng barangay namin nagsumuko, kaya tinawag namin. Tapos yung isa-isa naming mga barangay na pinadeklarar ng personal ng grata. Kaya natapos namin, wala na, kaya natuwa ang lahat ng tao sa buong San Fernando dahil makagawa na sila, makapunta na sa ilang kuan nga wala nang katatakutan nila doon sa yung mga farm nila doon sa iba-ibang mga liblib na barangay. Asan po ngayon yung mga nagbalik loob, Mayor? Nasa kanilang mga barangay, na sila sa kanilang barangay, tapos sila na ang nagbabantay sa barangay nila, coordinated by the military. Sa 89th IB yung nang-assign namin dito, pinanguluhan ni Colonel Tabas. Yun ang nagpalaging sa kanila. Tapos maganda ang ginawa, hindi masyado na pakiusapan lang nila na ubos na lahat kasi dami ng mga commander nag-surrender, pati yung mga tauhan nila nag-surrender. Kaya natuwa talaga yung mga business sector namin, kaya dami nang bumabalak na bumalik sa San Fernando. Kaya yung nagawa sa lahat ng zero insurgency na sa San Fernando, baka tataas na yung mga, lalo na sa pangarap ko, yung tourism dito sa aming bayan. Kailangan ko matapos ko yung pag-aayos ng mga karsada sa aming bayan para uumunlad. Oo mga kapatid, kasi po kapag may mga ganyang klaseng insurgency, medyo mahirap po talagang palakasin ng turismo. Hindi lang mga residente ang natatakot, kundi yung mga taong magtutungo po sa naturang lugar. At nakakatuwa po na marinig at malaman na zero insurgency, kumbaga insurgency free, no? Itong naturang bayan at kauna-unahan sa probinsya ho nga ng Bukidnon. Sir, curious question. Ano-ano lang po yung mga naging atrocities o mga naging matinding atraso po na nakomit nitong mga rebelde noon dyan sa inyong lugar? Daming na-commit nila yung mga equipment, sinunog nila lahat, mga kaya maraming matakot dahil takot talaga, kaya hindi man lahat na sakwan, pero yung ginagawa ng mga sundalo na assign namin, pinanguluhan ng 1003rd Brigade at saka 89th IB na headed by Colonel Tabas, maganda yung mga paraan nila. Kaya 100% support ako sa kanila para maano lahat, para nga kung anong kailangan, pati yung mga hospitalization, tinulungan ko. Yung ambulansya sa barangay, ina-assign ko para makita nila na mayroong gobyerno na gumagawa para sa kanila. Masasabi niyo po ba, Mayor, na wala ng banta ngayon dyan sa inyong lugar? Dahil nga po, nagdeklara na rin tayo ng insurgency free sa bayan po ng San Fernando sa Bukidnon. Nagkaroon ngayon, Mon, sigurado ako na wala ng banta sa mga kabila, nga siguro wala naman lahat ng mga commanders na hinawakan na sa 1003rd o brigade sa 10 division, hinawakan na nila yung mga commanders. Paano pa man magbanta na wala naman na ubos naman lahat dito sa aming bayan ng San Fernando, Bukidnon. Sana ay magsunod-sunod na rin yung ibang mga bayan, no? Diyan sa Bukidnon at sa iba pang mga probinsya para talagang maging normal yung pamumuhay po ng mga residente at talaga mapaunlad yung turismong binabanggit nga rin ninyo, Mayor. Sir, panghuli na lamang, gaano po ka-crucial o kahalaga kahit papano yung naging role ng AFP and PNP at the same time dito po sa pagsugpo at saka sa, kumbaga, paglansag nga po ng mga insurgents natin? Malaki ang naigawa nila, itulong yung sa AFP at saka PNP, lalo na sa aming mga
Congressman John Flores, tumulong siya sa mga livelihood at saka yung mga kalsada at sa mga dike, lalo na yung gobernador namin si Onel Roque tumulong, kaya ganito. Yun, lalo na yun ang si Senator Meg Subiri. Pinagawaan niya yung barangay ng bridge. Kaya, at saka ng paralan dito na may mag-aral ng extension sa CMU class dito sa aming bayan na i-open ngayong August. Maraming salamat sa lahat ng tumutulong sa amin, lalo na provincial government sa Bukidnon, headed by Governor Onel Roque, tumulong talaga. Kaya marami nang binukuhan yun sa PRDP namin na bidding na. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at salamat din po sa magandang balitang inihatid nyo sa amin, San Fernando Bukidnon Mayor Rogelio Yeke. Thank you, sir, at good morning.